Sir Stan, mahal po yung ano, Ha? yung broodstock na ini-import. Oh, isang piraso, 8,000. 8,000 pesos Yes. ang isang piraso. Oh. Hindi po mura. So, yung stocks, either babae o lalaki, sir, 8,000? Yes, o- sir. Yes, sir. 8,000 pareho. Ito pala yung bagong mga buildings natin, expansion Ah. natin, sir. Larval tanks to. Ito. So, magiging ano na po yung capacity natin by the time na matapos po to, kaya na po mag-produce ng 150 million a month dito. Dito lang na hatchery. Ito lang na hatchery. Actually, dalawang hatchery natin. Meron tayo sa Mactan. Mm. Pero yung sa Mactan, usually for customers outside Cebu kasi malapit lang sa airport. Sa airport. Yeah. But sometimes dito rin kumukuha kung wala sa Mactan. Mas malaki po yung Mactan. Mas maliit. Mas maliit. Ito yung mas malaki. Tuloy-tuloy po yung ano, development, sir. Oh. Kasi minsan nasa-short din yung fry Sa peak months. sa peak months. Mm-mm. Like Anong month nag-start ang peak months? August, September. Kasi papuntang December po yan na ano, sir, Stocking harvest yan for Christmas harvest. for Christmas. Sir Neil, from doon sa kanina, anong tawag doon sa facility na pinunta Woodstock natin? maturation po. Okay, from there, saan po pupunta yung ano? Papunta na po doon sa larval. Ay, kung mag-ooperate na po yan, dyan po pupunta Diyan na, din. itong Opo. Kung ngayon, nandun pa po yung mga larval tanks natin. So Yung- dito po, anong pupunta natin Yun dito? dito, ito po yung worms na ginagamit Ay, natin pinapakain. Pinapakain po dito. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Actually, Sir Buddy, Yes, sir. I think sa Philippines, I think we're the first hatchery na 100% na hindi kumukuha ng polychaetes from outside. In-house na talaga yung Okay. Yung, production ng polychaete worms. Kasi minsan, kapag kukuha tayo ng polychaete worms sa labas, minsan magdadala siya ng sakit eh. So parang this is going to close the loop on the disease issues. I see. As far as the fry is concerned. So yung reason po ng Thailand saka Vietnam kung bakit bumabagsak po yung industry nila, kasi po contaminated na po yung kanilang fry ng diseases. Na-contaminate dahil kailangan magpakain ng live animal para mangitlog. Yan. Hindi talaga mabubuntis yun kung wala to. This is necessary. Wala pang artificial feeds for the broodstock that can make the Ganame sexually mature or develop eggs without this polychaete worm. Kaya, pag walang worm po sir, pag wala pong worm, mangingitlog pa rin po siya. Pero konti yung itlog tapos mahina po yung kanyang nuklay. You know So ba? ito po yung ating worm. Freshly harvested. Wow. So yan po ang ipapakain po doon. Mamayang 11 o'clock, Kain sila. pakain po doon sa... So parang dalawa inaalagaan ko, sir. Actually, tatlo. Pati yung similya. Ay, At si saka Milya. algae pa. Broodstock, may Ay, algae pa. algae, Algae oo. pa. Paano, sir, yung ikwento lang natin, sir, yung process, yung paano yung nag-start tayo doon sa So may broodstock broodstock po kanina. tayo, Oo. pinapaitlog po natin. Papaitlog Kailangan eh. pong pakainin ng worms galing Itong dito. worm, oo. Opo. Pag nangitlog na po siya, napisa, Mm. yung nuklay, yung parang pisa niya, Mm. yun yung ilalagay natin sa larval tanks.
sa larval tanks. Ano naman ang kakainin niya doon? Yung kakainin po niya, yung algae po, Yung algae. na kinukulture din po natin doon Okay. for the first 5 to 7 days. Kailangan meron pong algae yun. Mhm. Na after 7 days, pwede nang wala. Pero critical po yung 5 to 7 days na yun na meron tayong maayos na algae. Last January, yun po naging problema natin, yung algae natin na contaminate. Kasi kailangan yung algae natin single species. Hindi po pwedeng may halong ibang species. Isang species lang. Kasi pag may halong ibang species, unstable po siya, bigla na lang siyang mamamatay. So yun nangyari sa amin na unstable yung algae namin, wala kaming gaanong napoproduce na sa larval namin. Hindi nagtatribe din Affected yung... na, automatic. Hindi po nagtatribe yung ating nopli galing dito pag wala po yung algae. So, after algae po, after 7 days, ano nang kakainin niya? Yung mga artificial feed na po. Artificial At feeds. saka Artemia. Pasok tayo, sir. Opo, sige po, pasok po tayo. Gaano palaki, sir, itong palakihan ng anong tawag doon? Worm. Politics. Meron po tayong Politic. more than 900 square meters yung capacity ng shelf po natin. Isang tray, 1 square meter. Yung isang tray. Meron po tayong more than 900 na capacity. So ito na po yung grow out natin. Doon po lang sa kabila yung ating hatching area. At saka parang broodstock area din na doon tayo nagpapalaki ng bagong pisa. After a month, saka po natin ililipat dito for grow out for another 4 months. 4 months na 5 months total. Bago 1 siya month kainin. doon, bago natin siya pwedeng ipakain. Matagal din po. Hindi po madali. Wow. Pero ito Pero saan lang, nanggagaling, sir, yung yung gino-grow ninyo? yung strain po natin ngayon, galing po to ng Spain. Pero yung from Spain, galing din ng Thailand. Thailand, Spain, dito. Bakit po ganun, sir? Yung strain niya, medyo domesticated na. Okay. Yung madali na siya mag-thrive. Kasi tayo, meron din tayong ganito dito sa Pilipinas. Pero dahil wild strain siya, Delikado. hindi siya masyadong nagtatribe sa ganitong environment. Ah. Mababa yung kanyang recovery. Pero possible po na soon makadevelop kayo ng sarili. Actually, sir, we want to use the local strain kasi supposed to be mas maganda yung i-develop dahil nandito sa atin. Kailangan lang natin i-adapt lang natin siya sa culture conditions yung galing sa wild. At saka linisan siya against mga diseases muna before ipasok sa facility. Quarantine pa po natin. I-assure muna natin na clean siya bago po natin siya pwedeng gamitin dito. Tapos nanganganak din po itong mga to, dumadami. After 5 months po, pinipilian po natin ng maganda. Yun yung ginamit natin as broodstock. Broodstock naman. Opo. So, Wow. ganun na lang. Ito, ikot-ikot lang. Saka tayo lang sa Philippines nga na full circle na yung na hindi na tayo dependent sa wild na bloodworms. So, yung SPF status ng broodstock hanggang sa fry, almost na na natin yung wala na tayong loopholes ba yung sa entry ng sakit. Kasi usually, yung polychaetes from the wild, usually mangrove yan kinukuha or sa beach. Minsan, kung may outbreak ng sakit ng hipon, tapos makuha mo, madala mo sa hatchery mo, magulat na lang yung farmer na pag na-stock nila yung fry sa farm, after a few Wala. months, namamatay. So, ito lahat, na-close na natin yung loop, in other words. Wala nang, if we just practice the proper biosecurity, hindi na talaga makapasok yung Yung sakit. So,
at least from the start, kasi kung sa farm kayo, pwede pa naman pasukan ng disease of the farm. For at least yung similya mo, wala talagang sakit. Diba? Yun Kasi yung advantage natin sa ibang hatchery po. Yung part na yun. Yan na yung worm Ito na po yung 5 months na in-harvest na po natin. na harvest na yan. So, Opo. kakainin na yan. Pwede na po Anytime. ipakain na po. Yan po. So ito yung ito na-harvest na po nila. Na-harvest na rin to. Opo. So medyo maganda yung recovery nila ngayon. Ito po yung 30-day-old na napisa na po doon sa kabila. Aha. So nilagay na po natin sa grow out. Ito na po yung grow out. So naka 30 days na po siya dito. Tapos lilipat natin sa malaking tray for another 4 months bago po siya ma-harvest para ipakain. Ito na po yung tray, ito na po yung mga Yes nakarito. po, ito na po yung grow out. So ilalagay na po siya. Pagkatapos sila mag-stock, ilalagay na po yung tray doon sa Ito mga yan. shelf. Opo, opo. So lahat to may laman po ito. May laman po lahat itong tray. Ito yung tray. So ito po yan, ilalagay dito. Yes po, yes po. So nilipat na po nila yung galing doon sa parang nursery po. Mm-hmm. Tapos nasa grow out na po sila ngayon. Lahat po to, salt water lahat po ito, sir. Yes, salt water lang po. Natural environment po ng polychaete marine. Tapos ano po ito, buhangin? Ito po yung tinatawag na mineral na vermiculite. So ginagamit sa mga paso-paso, 'di ba? Sa mga aquaponics, ginagamit din dito. Imported din po yan. Imported po to. Ito lang, sir, itong i-grow mo na worm. Parang as it is, negosyo na ito na separate, sir. Actually, kung may excess, pwede na ito ibenta sa ibang hatchery. So sa ngayon, tamang-tama lang sa Eksakto requirement. lang sa requirement Oo. nyo. Mahal yan, ah. Nasa growing pains pa rin kaya tayo dito, sir. Hindi pa natin na-attain yung efficiency na gusto natin. So, unti pa rin tayo nag-improve. Marami pa rin tayong learning sa kailangan dito. So yung ibang hatchery, sir, bumibili sa ito. From the wild. From the wild talaga. So nakakatakot talaga yung kanila. May risk. Just to say. May risk May talaga. Oh. So, yung latest po na sampling natin po dito, negative po lahat sa Pathogen. disease organism. So, confident po tayo na malinis yung worms natin. Hindi mo pa na makikita. Makita. Yung worm, sir. Hindi, yung gina-transfer natin dito ba, sobrang liit. Sobrang liit pa, kaya hindi Oo. makita. Hindi mo talaga makita. Pakita mo. Normally, mga trabaho dito, normally sa hatchery, normally natatapos, nag-start early in the morning talaga. Kasi yung maghuli sila ng breeders ng polychaetes early morning din. At saka yung maglinis lahat early morning. Yeah, more or less ganitong oras natatapos na lahat ng trabaho. Parang ang complicated. Medyo, sir, maraming dito. Marami Science. Science. Marami pa nga kaming adjustments. Ayun. Doon tayo sa kabila, sir. Ito yung Sige, sir. broodstock naman ng worms. So, nandito po yung natin, yung ating broodstock. Yung mga mature na ready to lay, lalabas sila at lalangoy. So makikita natin na yun ang inuhuli natin. Sige nga, sir. Pwede mo na makita? Wala na po kasi early ano morning na? po sila, early morning. Yung naglalabasan. Tapos, So nandun sila sa ilalim ng ng netong yes po, sa buhangin. ilalim. Tapos pag ready to spawn na sila, ready to mate, lalabas po sila at lalangoy. At saka mag-change sila from worm to parang medyo flat na at saka lumalangoy na sila. Maging swimmer na. So,
once lumalangoy na sila doon yung meeting ceremony nila. Kasi hindi sa sila tubig. magme-meet while nasa worm form pa sila. Oh, Nagtatransform po sila. Parang ano lang po sila, yung ang tawag sa kanila ay semelparous. Pag nag-transform sila, wala na pong urungan yon. One-way street yon. After nilang mangitlog, patay. ganon. Opo. Single use. Single use lang sila. Diretso sa langit. Kasi lahat ng energy nila, use up nila to mature yung itlog at saka sperm. So, parang yung sa Ubusin nila. loob po ng kanilang body, puro itlog na po yun. Wala na, parang yung stomach nila, yung nagiging itlog lahat. Itlog na lahat. Opo. Kaya pag-release, Pag-release, wala na. Mamamatay Patay siya. na sila. Di ba sabi nila yung namamatay sa ibabaw ng kalamay, yung sa asuka. So, sa Bisaya, di ba? Namatay sa ibabaw sa kamay ba? Pero yung isang worm, gaano kadami naman ang may puproduce nun? Kapalit niya na namatay siya. Up to 20,000 eggs po. Lahat yan mabubuhay, yung 20,000 eggs. Yun yung nakukuha na bibilang na po natin na nag-hatch. Okay. It could be more. Posibleng mas marami. Yes, sir. So ito po, ano na po to? Nag-hatch na. Developing eggs na po sila. Yun nandito. So it takes around Malakas. mga 40 hours bago po sila mag-hatch. Masyado pong maliit yung itlog, hindi po makikita. Hindi makita, hindi siya parehas sa Mas malalaki po yung sa shrimp. Sa ito. shrimp Ito mas malalaki. Sobrang liit talaga. Dapat microscope talaga. tingnan na microscope. Bilang. Microscope talaga bilangin to. So kung hindi ka expert, akalaan mo walang laman. Yes, opo. So ito lang po lahat ng natin, mga broodstock. Ito na po lahat yung mga hatchlings. Ito po yun. Ito na po ito yung- yung tinatransfer niya kanina, sir. Opo, ito na po yon. Pag umabot na po siya ng same date, for example, 2/17, pagka March 17, ililipat siya. Eksaktong 1 month. Exactong 1 month, lilipat doon. Lilipat siya doon. So may label po lahat yan. Alam namin kung anong group, anong batch. Sir, sobrang importante yung aeration. Hindi pwedeng maputol to. Opo. Po, hindi to as sensitive as yung shrimp. Mas sensitive Mas yung shrimp. sensitive to. Ito, pwedeng walang hangin actually. Okay. Kasi mas, sila, yung kanilang life cycle, nagbuburo talaga sila doon sa ilalim ng soil. Kahit walang hangin doon, maganda silang mag-absorb ng oxygen. Kahit mababa yung level ng oxygen, mabubuhay sila. Pero yung sa atin, paniguro lang na So, Sir Neil, so ito yung ang tawag dito sa kanya ngayon ay Nectokit po. Nectokit. ayan. So ito yung bata na worm Opo. na kung naka 1 month na dito ay ililipat Sa grow out. sa grow out Opo. for another 3 Another months. 4 months. Another 4 months. Opo. After that, yun na yung ipapakain sa broodstock naman ng shrimp. Yes, ng sir. Vanillin. Yes, sir. Yung pag nag-harvest tayo, pipiliin natin yung mga pinakamagandang worm. Yun yung ginagamit naman. Yun naman, natin. yung magagandang worm, yun naman ang magiging Broodstock. broodstock ulit Opo. ng worm naman. Opo. Para mangitlog, para mapunta sa stage na to. Yes, sir. So, yung hinahatch natin everyday, kailangan i-replace din natin everyday. Oo. So, Para hindi ka na maubusan hindi ng ka na broodstock. nagpapapasok ng bago. Laging lahat ng worm mo nandito na. Nandito na po lahat. Opo. Pinaparami na dito Yes, sir. Yes, sir. para avoid yung sinasabi nyo na kompleto nyo na yung cycle. Yes, to sir. avoid na may ipapasok na bago na posibleng baka yun ang magdala ng contamination. Yes, sir. Yes, sir. So kung wala itong worm, hindi rin mangingitlog yung broodstock na Vanillin. Yes, sir. Posibleng mangitlog siya pero matagal siya mangitlog, konti siya mangitlog at mahina yung At mahina. nuclei. Maapektuhan yung production. Yes, sir. Yes, sir. Parang ito ang holy grail Yan. ng shrimp breeding. Wala pang
kahit sa Europe or US na maraming feed companies, hindi pa sila nakadevelop substitute for polychaetes up to now. Up to now. They have been attempting for 40 years, but no success. Ayaw talaga mag-develop ng maayos yung Raname broodstock. Sa Ecuador po, meron talaga silang dinevelop na broodstock na hindi nangangailangan ng polychaete. Pero mababa talaga yung mababa lang talaga yung production. So damihan lang ng broodstock. Damihan lang talaga ng broodstock. Eh, mahal ang broodstock. So instead of kailangan mo 200, 2,000. Ganon po ginawa nila. Kaya nila na Solution ng Ecuador. nag-settle na sila sa mababa Yes, sir. percentage. Yes, sir. Daanan sa Dahil sa padamihan. padamihan naman. Grabe kung 8,000 per piece, sir. Mahal masyado. And that's just for 4 months. 4 months. Palit ka na Yeah. naman. Yun lang sir, dito sa Pilipinas wala kasi tayong broodstock program ng government. Doon sa Ecuador kasi gobyerno yung grabe yung support ng government dun sa industry nila. Ayan na naman tayo, sir, sa support ng government. Pero actually, sir, hindi ako naniwala doon. I think we should also, as much as possible, not depend. Yes. Kasi yes, kung yes. ang Totoo naman. pag mindset natin na reklamo lang ng reklamo tayo sa gobyerno, wala naman tayong ginagawa sa sarili, Yeah. wala din mangyari. So we just have to assume na konti lang ang tulong. But Yeah. kung may tulong, siyempre tanggapin. Buti na lang, sir, ang private sector, Ah, 'di ba? Ganyan yung mindset. yes, yes. Imagine Pero- mo kung yung private sector natin hindi ganyan, wala nang nangyari sa atin. Ah. Grabe ang negosyo, sir. Ito na po yung dagat. Dagat na po. Yes dagat. po, dagat na po Yes. yan. So may pump po dyan, sir, na malaki, sir. Actually, doon pa, Nandun sa kabila. lahat ng pumping natin. Sa Sa kabilang So side. galing po doon, ililipat po na dito yung pagka-pump po, dito yung bagsak niya sa reservoir. So yung tubig na ginagamit Nasaan po yung dito. reservoir? Ito po. Ito na. Yes. Dalawang 100 tons na 100 tanke. tons. Gaano katagal dyan sa reservoir, sir? Isang Bago one day lang gamitin? po. One day lang? Malinis na yan in one day? Na Yes, ano na yes sir. lahat? Bale, one day lang siya magstay tapos gagamitin siya kabila naman. So palitan lang. Maubos to ngayon, bukas Kabila naman. ipapump, pupunuin, gagamitin mo sa kabila. Gaano nyo katagal, sir, to, perfect? Itong hatchery, gaano nyo, perfect na ba, sir? Almost. 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 Meron pa rin mga learning sir. Wala talagang sabihin mo every time. Pero kayo ulitin yung mo lang biggest yun. hatchery. Sir, Sa biggest hatchery sa sa Philippines. Pilipinas. Siguro matapos to, single hatchery. One big facility, I think. Ito na ang Oh. biggest. Ano po magiging gamit nito, sir? But iba yung structure below. Reservoir din yan. Reservoir dito. Sir, magkano yung value ng broodstock na pinaparating niya every 4 months? Magkano yung value nun? Kung 8,000 ang isa? Mga 3 million po mahigit. 3 million? Opo. Every 2 months po kami kasi may isa pa kaming hatchery. Dun sa Yes. So kabila. every 2 months meron kaming bagong batch na darating. Yung broodstock pa lang yon, yung 3 million, sir. Yung isang batch lang ng broodstock Isang yun. batch So lang ng broodstock. times 6 mo po yun. So mga 18 million a year yung broodstock namin. Cost namin sa broodstock every year. Broodstock lang. Broodstock lang Ayun po. ba pinakamalaking cost, sir? Hindi. Feeds, no? Feeds. Yung Artemia, saka yung larval feeds. Yan pong. Saka mahal din po yung mga. Actually, yung polychaete po natin, mahal din yan. Mahal din yan. As kukwentahin natin yung cost, mahal din. Nasa 1,500 per kilo po yung cost natin dyan. Very labor intensive kasi, sir. Daming tao. Saka matagal. Tagal yung 5 cycle niya. months. 4 months. Ang kinakain nila everyday 1 kilo? Pero kung gusto talagang i-full, mga 3 kilos talaga yung kailangan per day. Ngayon, 2 kilos lang binibigay namin. So pag binigay mo yung 3 kilos, mas marami rin siyang ano? Not May necessarily limit po. yan, may limit. Not necessarily po. Kakainin po niya lahat yon.
Pero hindi na magko-convert. Hindi na masyadong malaki yung yung improvement. So yung 2 kilos, enough na po yun. Yes sir, enough na po 'yan. Yung problema namin pag wild sir, kasi kailangan tanggapin namin lahat yung darating. Oo. Minsan wala silang kuha, pag magde-depend lang kasi sila sa tide din. Mm. Kasi kailangan galing sila, babantayan nila 'yan pag low tide, saka sila mangunguha. Mga may window lang sila 2 to 3 hours. Tapos pag hindi magandang panahon, umuulan, hindi lumalabas yung worm. So, minsan marami silang dala, minsan wala. Tapos, the way nila huhulihin yun, hawakan nila sa ulo. So, pag huli na sa ulo, mapipisa yung ulo. Oo. Kasi lumamamatay Kalahati na. po yung patay. Ah. Kinabukasan, kasi hindi naman natin pwedeng ipakain kaagad dahil kailangan nating i-depurate for 12 hours. Lalabas yung kanilang laman ng tiyan. Mhm. Tapos, marami kaming process sa paglinis para masiguro na minimize talaga yung risk na may dalang sakit. Mhm. So, lalabas din na yung cost natin sa wild, mga ganun din, mga Ganun din. 1,500 per kilo. So talaga, mag-grow ka talaga. Oh, Dapat. ganun, no, bro. So, ito po yung ating main seawater pumping station. Mhm. So, pagka-pump po ng dagat, sisipsipin po niya yung tubig galing sa dagat, may pipe po doon, dadaan po siya sa ano po ito, activated filter media, parang glass media siya. Mm. Hindi siya nagsusupport ng growth, parang may antibacterial property, antibacteriostatic property. So walang living organism. So, walang bacteria po na mag-survive po sa filter media. Ah. So, first stage po to, i-filter po natin kung mayroong Dito. mga, dadaan po siya dito, Mm. nasa 1 micron po na filter to. So, ang lalabas after sa dagat, lalabas dito, Mm. no, sa filter. Mag-inject po tayo ng ozone dito. Ozone, Mhm. gas, na ano po siya, disinfectant. So kung may mga bacteria pa na o viruses na nasa tubig, papatayin ng ozone. Mhm. So tapos ito yung oxygen cone na tinatawag. Ito yung magtatrap ng excess ozone. Mm. So pag bagsak doon, ozone pa rin yung babagsakan ng... So mag-inject ka ng ozone, magtatrap ng ozone doon. So throughout this process, Mm. under contact with ozone yung tubig bago po siya papasok dun sa reservoir. Mm. Paglabas po dito, malinis na. Technically po, malinis na, pero hindi pa kami, doon, Kumpante. kampante. Meron pa siyang dadaan ng dalawang process, pakikita pa namin sa inyo. So dito, disinfection lang. Kung may makalusot na disinfection, may dadalawa pang process na dadaanan. Actually, yung level ng disinfection natin Yes, sa ozonation, yung ginagamit namin is nasa sterilization level. Kung bata pa yan, ginaboil mo ng 1 oras na equivalent. Mhm. Talaga sterile. Hindi not like yung kung chlorine lang tayo, nasa disinfection level lang yan. Hindi siya sterilization. Okay, yung ozone po kasi very active siya. Talagang meron bacteria at virus doon, papatayin na kaagad. Mas reactive pa po siya kaysa chlorine, yung ozone. Kaya lang, once na lumabas po siya dito nasa loob na siya ng reservoir, Mm. mabilis din siyang mawala. Ah. Dito lang ng chlorine, matagal. So, binabawi lang ng chlorine yung effect niya sa longer time na Contact time. longer contact time Pero ng chlorine. kahit na mag-evaporate yon, malinis na yung tubig. Malinis. Hindi Yes na po. yan makakontaminate. Yes po. So after po niyang i-store po natin dito sa reservoir. And then from the reservoir, malinis na yung tubig, dadaan po siya sa ultrafiltration. Mhm. So yung ultrafiltration, yung filter po niya is
0.02 micron. Masyado nang maliit, hindi na makakalusot yung bacteria actually, saka virus. Yung typical na bacteria at virus, maiiwan na siya dun sa filter. So ang tawag po natin dito, ultrafiltration machine. Bakit ultrafiltration? Dahil masyadong maliit yung pore size ng filter. Pati virus, hindi makalusot. Pati ba? Di ba maliit yung virus? Hindi na makalusot. Hindi siya makalusot. Pero wala naman kasing perfect na system. Di natin 99.99999% na ma-retain. Meron pang dadaanan ulit. Grabe. Ganun kami Sobrang sigurista. Sobrang sigurista kami. At saka tayo lang din sa Philippines na nagagamit ng ganito Yes, sa sir. hatchery. So kung tutuusin, mas malinis pa to sa iniinom na tubig, sir. Oo. Technically. Technically. Hindi mo lang mainom kasi maalat. So every hour po, nagbabakwash po to. Magastos sa tubig. Dahil yung ibabakwash niya, yung pinoproduce niya na tubig. Ma-produce ng tubig, merong tangke, tapos yun na-produce niya, yun din yung ibabakwash. So, para palaging meron tatlong chemical na naglilinis. Merong hypochlorite, merong acid, saka merong... Itong tatlo. Opo, hypochlorite po yun. Tapos ito, muriatic acid. Ah, okay. Opo, saka ito, caustic soda. Dahil masyadong maliit yung pore size niya, mabilis po mag-clog. So, kailangan palaging may backwashing na effective. Ito yung pangalawa. Ito yung pangalawa. Tapos meron pa isa, sir. Meron pang isa. So, pag galing na po doon sa ultrafiltration, papasok na po siya dito sa larval house. Meron pa, ang huli niyang dadaanan po ay i-filter uli siya. Ito po, dadaan uli siya ng filter. Tapos, ultraviolet disinfection. Ito po yung ultraviolet disinfection natin. Final pass, yung Final na. UV filter. Final UV. disinfection bago pumasok sa tangke. Papasok na sa, gagamitin na yung tubig. Yes, sir. Pasok na for the larvae. Gagamitin na sa Sa larvae na. larvae. So, yun ang grabe yung redundancy. Para kung may failure sa first stage, kasi ito final screening. Pero sulit, sir, na ganyan katindi yung, yung process. I think so. Kasi imagine, sir, may contaminate, may sakit yung fry. Pagdating sa farm, walang isang buwan, namamatay na yan. Mamamatay lahat. Kasi kahit yung sa farm, magpa-farm tayo ng hipon, hindi naman kahit puro yung shrimp mo walang sakit, baka doon makontaminate sa go out. Pero mas problema kung sa simula pa, Dala-dala na niya. may sakit na, mas problema yun. Oh. Kaya meron din kami mga customer, sir, magreklamo na tinatamaan sila ng sakit. Ang problema nila, yung batch nung in-stock natin sa kanila, in-stock din natin sa farm. Walang problema. Walang problema. Oh, Sa management nila yun. Sa area nila yun na-contaminate, Sa hindi area sa nila. fry. Kasi more than kalahati ng napoproduce natin, nasa farm lahat. All in all, sir, gaano kalaki yung grow out niyo? Yung watered area lang, 200 hectares na po. Lahat Watered yung lang. Sibulat po yan, sir? Negros Lahat. at Cebu. Negros and Cebu. Almost pala, no? Wala pang 200. 200 plus. Ang watered lang, Watered, mga 200. 200. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.